Hello mga kababayan. So guys, ang topic ko ngayon ay si Jason na sinabi niya na siya ay binabayaran ni Kibuloy ng 1 million bilang ang alam ko program consultant siya. Kumbaga man kinukonsulta siya sa mga programa ng Kingdom of Jesus Christ At sabi nga niya 1 million yung kanyang sahod kada buwan. So calling sa BIR, ang laki daw ng sahod ni Jason So guys, ang masasabi ko pinag-aaralan ko yung mga nagtatanggol kay Kibuloy. So itong si Jason kasi, alam nyo guys, sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na alam ni Jason na si Kibuloy ay guilty sa mga inaakusa sa kanya. Tapos alam niya na ito ay child rapist, At talagang yung mga nire-rape ni Kibuloy, lalo na yung mga medyo mga below 18, hindi niya ginagamitan ng dahas. Bagkos ito ay inaano niya. Kumbaga man dinodoktrinahan mo na bago niya galawin. Kasi kailangan na ipaalam na ang gagawin niya dito ay hindi masama. Bagkos ito ay isang pribilehiyo dahil ang gagalaw sa kanila ay anak ng Diyos. Kasi nga si Kibuloy, ang pakilala niya sa sarili niya ay appointed son siya, di ba? So si Jason nakulong yan guys. Sa kasong estafa, tapos may libel din. Tapos meron sana siyang large scale illegal recruitment na ito yung walang bail. Kaso yun namang mga biktima dito hindi na dumadalo sa hearing. Kaya kumbaga man provisional na na hindi mo na to tinuloy. Pero kumbaga man to, stop mo na ng 2 years pagka may umapir na mga nagrereklamo sa kanya, pwedeng matuloy ito. So, to make the long story short, nakulong siya, dati namang problema siya sa pampiyansa. Dati pa nga nagkasakit yan So, nangingi siya ng tulong. Pero, yung kagulat-gulat, nakapagpiyansa siya, di ba? Tapos, guys, sa totoo lang, nung nagkakaroon na ng problema, nagkakahiring na tungkol sa SMNI, Tapos, eventually, na na rin yung kay Kibuloy, itong si Jason umapir, di ba, sa hearing sa Senado kasi nga kumbaga ay siya yata umapir sa Kongreso pala. Doon sa hearing na yon ayun, isa siya sa mga nagtatanggol doon sa prangkisa ng SMNI. So guys, ang masasabi ko, si Jason dati mapapanood yan sa Mel and Jay. So, yun, show yun na social, tungkol sa mga buhay-buhay ng, mga tao, tapos, kapartner niya, si Mel Tiangco. So, kasi matagal na yun, tapos nawala na, Ang masasabi ko lang, guys, itong pagtatanggol ni, Jason sa kay Kibuloy, parang nababahiran kasi to ng pera. Kasi alam naman natin na, kaya siya nakaso ng estafa, di ba? Ibig sabihin ng estafa, meron kang kinuha, maaring bagay, pera, kaperahan, tapos di mo na ibalik. So, ayun yun. So, parang nag-deteriorate yung finances niya. Hanggang sa nakulong nga siya, namang problema siya sa pera. Tapos siguro si Kibuloy, dahil nga alam na, commentator siya dati, commentator, di ba? Tapos, talk show host din siya, kinuha yung, serbisyo niya. Tapos dito nakakita ng pagkakataon na pagkakakitaan si Jason So, dahil si Kibuloy nag-offer sa kanya, tapos ito yung kanyang means para makaraos sa kanyang pangangailangan sa araw-araw, sa tingin ko nilunok niya yung prinsipyo niya. Kasi alam na alam niya talaga na guilty si Kibuloy, sa tingin ko Pero dahil nga sa pangangailangan, nawala yung prinsipyo niya. Kaya ngayon, kahit na itong si Kibuloy mali ang ginagawa, eto ngayon, isa siya sa mga boses na mga tagapagtanggol ni Kibuloy. Tapos isa din sa mga, dahil alam nyo guys, itong si Kibuloy napahamak, dito siya nabutata. Kumbaga dito na nakakuha ng hustisya sa Administrasyong Marcos ang mga biktima niya, dahil wanted na nga siya. So, isa na siya talaga sa mga gumagawa para mapataob ang Administrasyong Marcos. So, syempre, dahil nga bayaran naman o swelduhan si Jason
kabilang na siya sa mga tumutuligsa sa Administrasyong Marcos. So, nakita ko dun sa conference ng Kingdom of Jesus Christ, sinasabi niya na legit naman daw yung video no ng pagsinghot, at inaano niya na si PBBM yun at hindi yun fake. So, ibig ko sabihin, malaki talaga guys ang nagagawa ng kaperahan, no? Maski yung prinsipyo mo, kaya nitong bilhin, no? Yung pagkatao mo, kayang bilhin ng pera. Kung baga, hindi na yan, hindi na yan lingid sa atin kasi yung mga politikong mga korap, saka, kapalit na malaking pera, mga milyones, no? Maski yung mali talaga sa tamang paningin, no? Yung hindi mo gagamitan ng kung ano man ang kapalit, malalaman mo ito ay mali, pero gagawin nilang tama sa paningin nila dahil nga may kaakibat na pera. So kumbaga man, dahil sa pangailangan niya sa kaperahan, at si Kibuloy lang ang pag-asa niya para mabuhay ng maayos-ayos ngayon, nilamon na ng pera ang prinsipyo ni Jason Sa. So guys, kung isa siya sa mga nakikita natin, no, na tumutuligsa sa Administrasyong Marcos, nagtatanggol kay Kibuloy, gusto ko lang ipaalala sa iyo na siya ay bayad, no? Kumbaga man, may sweldo siya kay Kibuloy, kaya yung kanya mga pananaw ay hindi yung masasabing legit, di ba? Kasi may money involved pinapasahod siya ni Kibuloy mismo, di ba? So, kanino siya maglilingkod? Alam naman yung nagpapasahod sa kanya ang tulig sa inya, siya, gago? At papasahurin ba siya ni Kibuloy kung gagawin niya yon? Syempre, babalik na naman siya sa, kawalan, di ba? So, ayun lang guys, no, sinasabi ko sa inyo na hindi lahat, no, ng nasa social media, pakikinggan nyo yung opinion. Minsan, ang opinion nila, nanggagaling din kung saan sila may pakinabang, no? Kung saan sila, may mahihita. So, ayun lang guys, dito na lang ako, and blessings everyone. Bye!